Pahabol po na balita kaugnay sa paghahanda sa Bagyong Lawin sa Ilocos Norte, nagmamadali na mga magsaka sa pag-aani ng kanilang mga pananim na palay. May live report si Cesar Apolinario. Cesar! Okay, Igan, alam mo dahil nga sa panawagan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan dito sa Norte ay puspusan na ang ginawang pag-aani ng mga magsasaka. Katunayan, kanina madaling araw ay nakuna natin ang mga magsasaka at ang mga harvester na nag-aani ng kanilang mga palay. Nakita natin yan habang papunta tayo dito sa Ilocos Norte from Ilocos Sur. Yang lugar na yan na nakuhanan natin ay sa Ilocos Sur at nakausap natin yung mga may-ari ng mga bukirin at sinabi nila yung lugar daw kasi na yan na kapag malakas ang ulan at tuloy-tuloy ng umabot ng 2 hanggang 3 araw ay talagang bumabaha raw sa lugar na yan at naranasan na nila yan dati na bumaha, lumakas ang ulan, nagtuloy-tuloy hanggang 4 na araw at nalugi sila dahil nga yung mga palayan ay binaha at hindi na napakinabangan yung mga dapat na aanihin nilang palay. Ngayon pa naman, Igan, yung panahon ng pag-aani nila dahil hinog na talaga yung mga palay at mabuti na lang ayon sa mga magsasaka ay nag-anunsyo na ang lokal na pamahalaan dito na anihin na nga nila dahil kung hindi ay masasayang ito dahil anytime paparating na ang Bagyong Lawin at mas mabuti na raw ng nakapaghanda. Although pinapanalangin nila na sana nga raw ay hindi magbaha sa kanilang lugar at sana raw ay hindi sobrang hagupitin ng Bagyong Lawin. Samantala, halos walang pahinga naman, Igan, ang mga ahensya at opisyal sa mga bayan dito sa Norte, lalo kadaraan lang ng Bagyong Karen ay paparating naman ang Bagyong Lawin sa kanilang lugar. Kaya naman 24 oras nakatutok ang CDRRMO ng siyudad ng San Fernando dahil ilang araw mula ngayon ay inaasahan na ang paglandfall ng Bagyong Lawin. At naabisuhan na ang mga tauhan ng Office for Public Safety tungkol sa bantang hatid ni Lawin kaya nakakasana mga gamit na kakailanganin mula safety kit, life vest at malinis sa tubig na maiinom hanggang sa mga pamputol ng punong kahoy dahil inaasahan daw ang malakas na bayo ng hangin sa kanilang lugar. Kinondisyon na rin ang mga makina ng 2 jet ski, 4 na rubber boat sakaling bahain ng mababang lugar dito sa buong syudad at katabing munisipalidad. Nasa kondisyon na rin daw ang rescue boat na ginagamit naman sa dagat. Kahapon ay pinulong na ng lahat ng importanteng ahensya na tututok sa paparating na bagyo gaya ng DSWD. 18 sa 59 na barangay rito sa San Fernando ang prone sa baha habang isang barangay naman ang may banta ng landslide. Dito naman sa Ilocos Norte, bagaman hindi pa nag-aanunsyo ng alert level status ay naka-standby na ngayon pa lang at ready for deployment na ang lahat ng mga volunteer at empleyado ng ahensya. Maraming bayan kasi rito sa lugar ang may banta ng pagbaha, lalo na kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan sakaling maglandfall na ang Bagyong Lawin. Ngayong araw ay nagsagawa na naman ng pulong ang lahat ng ahensya para sa pre-disaster assessment. Nag-prepare na rin para sa pre-disaster assessment at naka-standby na, Igan, ang mga heavy equipment sakaling kailanganin nila pag nagbaha at kung magkaroon man ng pagguho ng mga lupa rito. Igan? Ingat, maraming salamat, Cesar Apolinario.